Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, masaya na namang nagsasama itong si Presidente Bongbong Marcos at itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagsama yung dalawa na itong si Presidente Bongbong Marcos ay sinuportahan itong si VP Sara sa kanyang mga activity bilang isang DepEd Secretary. So makikita mo talaga na itong si PBBM ay todo ang suporta kay VP Sara. Yung mga naratibo ng mga Isko Moreno vloggers na gusto itong buwagin ang unit team, na gusto itong pag-awayin itong si VP Sara at si PBBM, wala na kayo, sampal ito sa kanila, no? Na nananawagan ako dito sa aking mga audience sa Donmar TV na huwag paniwalaan yung mga vloggers na ang layunin nila ay pag-awayin lang itong dalawa. Maraming mga vloggers dyan, maraming mga nagpapanggap na supporters di umano ni Presidente Bongbong Marcos, pero sinisiraan rin si VP Sara. So saan ba kayo maniniwala? Maniniwala ba kayo sa mga vloggers na yan o dito kayo sa dalawang leader na very teamwork, nagtutulungan, na makikita mo talaga sa kanilang mga ginagawa na sila ay purely friends, purely, sabi pa nga na ni Vice President Inday Sara Duterte at ni PBBM, sila ay matalik na magkaibigan. Hindi lang magkaibigan, kundi magtulungan rin sa politiko. Okay? So, dito tayo maniniwala sa mga leader because they are not, hindi ito sila ma-presidente, hindi ito sila ma-vice presidente kung hindi binoto ng taong bayan. Almost 30 to 31 million ang may trust sa kanilang dalawa. So doon tayo sa dalawang leader na ito maniniwala compare sa mga vloggers na yan na laging naninira. So ipapakita ko itong video na ito na bilang presidente makikita mo talaga na tumutulong siya sa ating vice presidente. At itong ating vice presidente naman, hindi kagaya ng nakaraang vice presidente na panay paninira lang ang ginagawa ng ating Pangulo. Ngayon, makikita mo talaga sa mga mata ni Vice President Inday Sara Duterte na malaki ang kanyang gustong mangyari sa administrasyon ni PBBM, handang tumulong kay PBBM. Okay? Ipapakita ko yung video na yan, pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin para makarating ito sa malawak na audience sa taong bayan dito sa Pilipinas. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Okay? Sa Facebook at YouTube. And follow, subscribe Donmar TV sa Facebook at sa YouTube rin para lagi kayong updated sa ating Vice Presidente at sa ating Presidente. Okay? Dito lang yan sa ating channel na Donmar TV. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. So ito na nga. Ating i-play itong video. Ito ay related sa DepEd na mga activities. Ano yung mga pagbabago, ano yung mga binago rin for the para sa kaunlaran ng ating mga mag-aaral. Okay? So let's play the video. Magkasamang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang formal na pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Victorino Mapa High School sa Maynila nitong Lunes sa August 14. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang estado ng mga silid-aralan. Nag-abot rin ng 1 million pesos na tulong ang Pangulo sa eskwelahan. Ayan ha. Ito yung symbol ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng ating Vice Presidente. Simbolo ito na gustong baguhin ang ating silid-aralan. Gustong yung mga kasi ang classroom kasi nagsilbi yan ng four corners
ng ating mag-aaral, no? Four corners of the wall. Diyan natututo ang ating mga mag-aaral. Ang classroom rin will serve as diyan ang maraming mga classroom na conducive for learnings, and also hindi lang ito ang ginagawa ng ating Pangulo at Vice Presidente, kundi yung ating lagi nga yang sinasabi ni PBBM na we have to adjust the system sa ating mga mag-aaral na kasi climate change. Merong mga classrooms na hindi na conducive for learning. So gusto ni PBBM na basing sa ating climate change, ibabagay yung ating mga classrooms, not only classrooms, but ibabagay rin ang panahon kung saan mag-start ang klase, kung saan ang bakasyon. Okay? Like yung nakaraang summer na medyo sobrang mainit. So kawawa yung mga estudyante. Di ba? At ilang cleaning materials. Dito na pag-usapan din ang mahalagang usapin tungkol sa edukasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang iakma sa pangangailangan ng mga Pilipinong estudyante ang kurikulum ng bansa. Kamakailan, inilunsad ng Department of Education o DepEd ang matatag curriculum. Gusto ko lang klaruhin binago ang curriculum hindi para binago kasi kay Pinoy yun. Hindi ganyan binago yung curriculum kasi nagbago rin ang ating buhay, no? Yan na nga sabi ni PBBM diyan sa climate change, isa yan. Nagbago dahil sa pandemic, kaya binago yung curriculum. Hindi ibig sabihin na bitter si Vice President Inday Sara Duterte na tinanggal niya yung K-12 ni Pinoy. Hindi. Binago dahil nagbabago naman talaga yung ating kasaysayan. Nagbabago rin ang ating takbo ng ating ekonomiya, ang ating galaw ng everyday life natin. Curriculum na layong i-decongest ang kasalukuyang K-12 curriculum. Sa ilalim ng revised K-12, binawasan ang bilang ng competencies kung saan mas nakatutok ngayon sa literacy, numeracy at socio-emotional skills para sa kindergarten hanggang grade 3. Ayon kay BP Sara, bilang kalihim ng edukasyon ay susolusyonan nito ang mga problemang nakita sa lumang curriculum. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. It's very significant because here we are trying, ang sinusubukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Di ba? Aayusin para ibagay sa pangangailangan ng batang Pilipino. Okay? Kasi hindi na applicable yung yung old curriculum. Lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong... So hindi lang basta-basta na binago, kundi nag-consult sila sa mga experts rin tungkol dito sa education. Okay? Alam ko itong mga leader na ito si PBBM at si Vice President Inday Sara Duterte. Matalino ito at hindi ito basta-basta na i-change na lang ng ganun-ganun. Kundi, what do you call that one? Pinariringgan rin ang yung mga magagaling dito. Yung mga teachers dati, mga deans dati, yung mga expert, yung kumbaga nga sabi yan ni VP Sara na yung mga eksperto dito. Okay? At pinaalam nila ano ba ang dapat gawin natin na ang takbo ng buhay ngayon ay iba na noon. So ano ang ating ibago sa curriculum? K-10 program. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies.
Ihinatasan naman ni Pangulong Marcos ang DepEd na pag-aralan ang pagtataas sa sahod ng mga guro. Bukod sa So I think meron itong mga curriculum rin na binawas. Siguro yung mga importante na magagamit ng estudyante, yun ang mga pinasok, di ba? wage hike na tinatanggap ng public school teachers sa ilalim ng Salary Standardization Law. Ayon naman kay BP Sara, hinihintay Ayan. Masaya ang mga guro dito, no? Increase na naman ang sweldo ng guro. na lamang nila Kasi sila yung sila yung main factor dito kung saan dahil sa mga teachers na ito yung mga kinabukasan ng ating mag-aaral. ang resulta ng pag-aaral tungkol dito. Okay. So itong video na ipinakita ko sa inyo, no? Ito lang ay part ng mga activities sa DepEd, no? With DepEd Secretary Vice President Inday Sara Duterte. Na ipinakita ko ito dahil lagi naman kumakalat ang paninira kay VP Sara na hindi na raw magkabati itong dalawa, yung ating presidente at vice presidente, which is hindi totoo. Kaya nga sabi ni PBBM sa latest news, no, kung makikita nyo sa balita ngayon, nilalabanan nila yung fake news. Okay? Yung mga nagbabalita, nagpapakalat ng maling impormasyon, may gagawin sila dyan. Watch out kayo, ha? Yung mga, pati nga yung ating Facebook dito, pina-fact check nila. Pina-fact check nila yung aking thumbnail. Na hindi ko alam na broad yung aking thumbnail. Ha? Wala akong sinabi na ganun ang nangyari. Broad yung thumbnail ko. Example, PBBM, binanatan ni Pangulong Duterte. Pinak-check nila. Fake news raw yun. Hindi nila alam na yung word na binanatan, broad yun. Ang ibig kong sabihin doon, binanatan ng mga magagandang salita. Hindi ibig sabihin na binanatan, negative ka agad. Sabi nila, misleading raw yung aking balita doon. Hindi nila alam na broad yung binanatan. That will only catch the attention sa audience mo. Kaya, nagbabalita tayo ng totoo dito. Hindi naman tayo nagbabalita na gawa-gawa lang dito. Di ba? Sa mga sources naman tayo ng mga reliable na kumukuha ng mga balita at nagre-react lang tayo dito. Okay? Sa sarili nating opinion. Hindi naman tayo nagmamagaling. Kaya nga, sa mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating issue tungkol dito. You have all the right to comment. Sang-ayon man ako o sa hindi, nirerespeto ko ang mga opinion ninyo. Okay? So guys, i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, good news ito kay PBBM at VP Sara. So, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.